Sandali, maganda ano kayo ha? Alam namin ginagawa namin dito. Hindi ako makahinga! Nagkayayaan kami uminom dyan lang sa tapat. Tapos nagpahatid po yung bali tropa ng best friend ko. Kasi sinamahan ko yung best friend ko maghatid. Hinatid namin sila sa sakayan. Tapos yung boyfriend ko po kasama yung kaibigan niya, tumatakbo sila. Akala naman po nung mga tropa ng best friend ko, aanuhin sila. Kaya pagsakay po nila, bali patawid na po ako kasi pupunta na nga po ako dun sa boyfriend ko. Bigla na po silang nagpaputok. 1, 2, 3. Yeah! Jay, tawagin mo nga si Vincent! So yung ginawa namin, pinasok na lang namin siya sa ambulance. Kasi una-una yung safety ng pasyente natin. Kasi yung mga kasama niya nakainom yan eh. Mamaya kung ano na lang maisip nun, mabato or what. Tapos yung pangalawa, safety din natin. Kasi paano natin siya i-manage kung tayo mismo ma-discretion dahil dun sa mga taong yon. So yung ginawa namin, niload na namin kagad sa ambulance. Tapos dito na namin siya minanage. Yung mo nang sobrang sakit. Sugat ko! Wait na nga, elevator na yung leg mo na. Straight mo lang. Straight mo lang. Straight mo lang. In-assess muna namin kasi kailangan malaman natin yung severity ng sugat ng pasyente. Bakit siya dumudugo ng ganun? Saan ba siya pumasok? Kailangan meron tayong data na ibibigay sa doktor natin para alam na nila kung ano yung gagawin or yung ipe-prepare nila pag sa pagdating natin dun sa hospital. Kasi ang akala mo. Ngayon, alam magalit. Ano magalit kasi nasa sila ulo mo eh. Ano nangyayari sa'yo? Ito. Initial vital signs, RR20, pulse rate 68, BP of 90/60. Kasi parang hindi ko rin po kasi expected na siya yung matatama. And then, ang inisip ko sana, hindi na lang siya sumama. Na parang nasasaktan din po ako sa tuwing may iiyak siya na yun nga po, pagdating ng ospital, umiiyak na siya na hindi niya na daw kaya. Patient natin, nung pagdating sa hospital, since na-anticipate na nga nila na gunshot wound yung pasyente natin, pinadala nila sa x-ray kagad yung pasyente para malaman kung meron pa bang bullet na naiwan dun sa loob ng sugat niya. Kasi pag hindi natanggal yung lahat, magkukasyon na infection. Dun sa mga ganyung situations, hindi naman siya ganun kahirap. Kailangan lang mag-remain calm ka. Hindi porket may nagagalit sa'yo or may sumisigaw sa'yo, nagpapadala ka sa emotion nila. Kailangan mas strong ka kasi ikaw, alam mo yung gagawin mo. Para sa akin kasi, mas gusto ko yung field work eh. Parang mas exciting yung dating niya kasi dun sa hospital. Pero yung gratification na alam mo, nakatulong ka dun sa patient mo. Sumasakit pa rin siya minsan. Kada tatayo, bawal siya mapwersa. Tapos yung pag napwersa, sumasakit agad. Kaya nga, lagi ko sinasabihin yung mga ini, kung maaari, tumigil na ng bahay. Kumbaga, yung natutunan ko sa nangyari sa akin na magkaroon ng limitasyon yung paglabas-labas, tsaka sa bahay. Siyempre, hindi ko rin naman po masasabi na pag gumaling na ganyan, hindi ka nalalabas. Ano na lang po, parang limitasyon. Nakablatter na raw sa Makati Police ang pangyayari at hanggang sa ngayon, pinaghahanap na ang suspect. Di pulis!